Halina po at tayo po ay makasama sa tinatawag na mapapalad sapagkat tayo ay lumalapit sa pangalan ng Panginoon na kung saan ay meron pong kapangyarihan sa pangalan niya, meron pong kalakasan, meron pong pag-asa. Po, lahat-lahat ay meron tayo, lahat ng kanyang tinataglay ay meron tayo kung tayo po ay paratiang nasa kanya pong panig. Magandang gabi sa about isa sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy 777 prayer po sa inyo. Ako pong muli ang likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na tayo po'y magsama-samang katagpuin natin ating pong mahal na Diyos. Gawin siyang una't pangunahin, hindi lamang sa umaga natin gagawin ito, na put God first, kundi sa bawat sandali natin pong buhay, lalong-lalo na po sa panahon na bago tayo matulog sa gabi, sapagkat wala lang kasiguruhan ang kinabukasan, hindi po natin yan pwedeng ipagmalaki. Ay tunay nga na marapat lamang na lagi nating masigurado na nasa laman ng ating puso't isipan ng ating pong mahal na Panginoong Jesus. Ayan, so ating pong binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng Google Meet, lalong-lalo na po ang mga hindi ko nabati kanina. Magandang gabi, happy 777 prayer po sa inyo, Ate Edith, at gain din kay Sister Raquel. Magandang gabi po, happy 77 prayer. Magandang umaga po sa akin, Brother Marlon, mga kapatid, at magandang gabi po sa kalahatan. God bless us all. Ayan, thank you so much sa inyong pong pagbati. O nga pala, magandang umaga nga pala kay Ate Edith. Actually, magandang madaling araw. Ayan. So, ating pong binabati rin ang ating pong mga sa FB Live. By the way, paumanhin nyo pa nga po pala, speaking of FB Live, ay kaninang umaga ay nagkaroon po ng problema, technical, ang ating pong pagsisimpawid at wala pong sound ang inyong lingkod. At kaya nga po ay minabuti natin na ito ay wag nang i-air pa sa FB ng tuloy-tuloy. At gain din po ay sa YouTube, hindi natin po siya na-upload. Kaya nga po atin pong pinakikisuyuan yung ating pong mga sa FB Live na please comment po agad-agad kung meron po kayong napansin na hindi ayos sa ating pong pagsasempapawid, maigi po na ating pong i-comment agad para mabasa po natin, para atin po ito mga kapatid na maiayos na po maaga pa lamang. Okay, so atin po binabati at binabati tayo ni Sister Melda at gayon din po si Ate Peli. Ang sabi niya ay good evening, happy 777 prayer po sa lahat, God bless us all. At gayon din si Brother Limbal Arellano, good evening, pakisama po sa prayer si Sister Flor Sonoria na maging maayos po ang x-ray niya sa baso TY. Magandang gabi po sa inyo at sa inyong pong buong family. Opo, atin pong isama sa prayer Sister Flor Sonoria at gayon din si Ate Sara. Okay, so tayo po muna ay manandaling manalangin bago tayo ay magtuloy-tuloy. Dakila namin Diyos, manaming banal, sa gabi po ito, handa na po kami na inyo po maturuang muli sa inyo pong paaralan. Napakabuti niyo po, Panginoon, sapagkat hindi kayo nagpapabaya. Araw at gabi, Panginoon, ay inyo po kaming nais na gabayan. Nais yung iparating sa amin ang inyong pong mahalagang mensahe. Nais yung malaman namin ang mensahe ng pag-ibig po ninyo para sa bawat isa sa amin. At nawa ay minsan pa pagliwanagin ang aming pong puso't isipan upang maintindihan namin ang iyong salita at ang aming pong mga tenga handa sa pakikinig. Kaya hindi na ay magkaroon kami nakahanda na ikapamuhay at yung lahat ng aming pong natututunan at maging blessing ito sa amin at maging blessing din sa aming pong kapwa-tao sa pamagitan po ng aming pong pagbabahagi din naman. Ang tinanggap namin walang bayad ay amin din naman pong ibigay na walang bayad. At natatangi aming dinadalang Sister Flor Sonoria na maging maayos po ang resulta ng x-ray na kanyang pong braso. Gayun din po naman si Ate Sara na ngayon ay may dinaramdam sa kanya pong katawan. Nawas pamagitan po ninyo ay lapatan po siya inyong lunas. At gayun din po ang aking mahal na nanay na ngayon ay may dinaramdam din po, Panginoon Diyos, ay nawa sama-sama na lahat na may makaramdaman at may mga dinaramdam mo Diyos ay inyo pong hipuin ng mapagpalang kamay. Kung kami po'y nakatagpo ng habag at awa, ay lunasan po sila
at masumpungan na sila po ay mga gumagaling. At nawang yung mga helang talaga upang kami po ay bantayan at ingatan na wag po kami mapasok ng tukso at makatapos kami na kayo po ang aming maipapangalandakang aming nakatagpo na pakinggan ang tinig po ninyo at nakaranas kami ng isang malalim na pakipagniig sa inyo, O Diyos. Lahat pong iniling, pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay. Amen. So, binabati din natin si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Ang sabi nila ay good evening po sa lahat. Happy 777 prayer po sa lahat at God bless us all. At ganyan din po ay Sister Leia Gumayagay. Good evening po and happy 777 prayer po sa lahat. Ayan. At nga pala, regards din kay Sister Annalie, Brother Chris Pongski and family. Okay, so ang ating pong babasahin ngayon ay sa aklat pa rin ng 1 Kronika. Ayan. At ang ating pong chapter ngayon ay chapter 21. Meron lamang po itong 30 verses at ating pong ilalagay sa 10 ang ating pong bilang. Ano po? Sa ngayon ay meron po tayong 8 na mambabasa. Kaya magdadagdag pa po tayo ng karagdagang 2 pa. Kaya kung nandyan si Sister Jasmine, Sister Ami, at gayon din dyan sa mga kabataan sa inyo, Sister Marical, ay kayo na po yung tig-isa. At kung meron man pong papasok ng maaga, ay po pwede po natin silang bigyan ng bahagi. Okay, tigagatlo lamang po ang ating pong babasahin, mga kapatid, mga kaibigan namin, mga ginigil na subaybay. At ating pong inaanyayahan na kayo sa mga nasa FB Live ay pakikuha na po ang ating mga Biblia. Ano man pong version yan, ano man translation yan, ay okay lang po. Basta mahalaga kayo po ay sasabay o susubaybay sa pagbasa upang mamaya sa reflection time sa sharing time natin ay maging pakipakinabang at mas kapanapanibig ang inyo pong pagsubaybay. Okay, ang ating pong pagbasa ay, Sister Marical, sige po, go ahead, nakataas yung kamay nyo. Ilan po, Elder, ang babasa po sa amin at pang ilan po kami? Sorry po, medyo nag-ano po yung signal. Okay. So, 2 part yung sa inyo. At tigagatlo lamang po, lahat tayo ang ating pong babasahin kasi 30 verses lang po ito. Magpapasimula po ako na magbabasa at pagkatapos sa akin ay si Ate Edith, pagkatapos ay si Brother Kyle, pagkatapos sa inyo po Sister Marical. Sister Nora, kayo po susunod. Pagkatapos ay kayo Sister Ami, at pagkatapos ay si Ate Sara, at pagkatapos huli ay si Brother Dong. Yan. Okay, pakitandaan lamang po ang ating po mga pagkakasunod-sunod upang sa gayon ay kasi pagka may pumasok po, nagugulo po yung mga boxes. O kunyari ay merong nawala ng signal tapos biglang babalik. Nagugulo po yung mga box kaya hindi ko po matatandaan kung sino po yung nasabihan ko na. Okay, so kung handa na po tayo po ay magbabasa na 1 Kronika chapter 21. Verse 1. Si Satanas ay tumayo laban sa Israel at inudyokan si David na bilangin ang sabayan ng Israel. Verse 2. Kaya't sinabi ni David kay Joab at sa mga pinuno ng hukbo, humayo kayo, bilangin nyo ang Israel mula sa Beersheba hanggang sa Dan. Dalhan ninyo ako ng ulat upang aking malaman ang bilang nila. Verse 3. Ngunit sinabi ni Joab, paramihin nawa ng Panginoon ang kanyang bayan nang makasandang higit sa dami nila. Ngunit Panginoon kong hari, di ba silang lahat ay mga lingkod ng aking Panginoon? Bakit kailangan pa ng Panginoon ko ang bagay na ito? Bakit siya ay magiging sanhi ng pagkakasala ng Israel? Verse 4. Gayon may ang salita ng hari ay nanaig laban kay Joab. Kaya si Joab ay yumaon at naparoon sa buong Israel at dumating sa Jerusalem. 5. At ibinigay ni Joab ang kabuuan ng bilang ng bayan kay David, at silang lahat na taga-Israel ay 11,100 na nagsisihawak ng tabak
At ang Huda ay 470,000 lalaki na nagsisihawak ng tabak. Verse 6. Ngunit ang Levi at ang Benjamin ay hindi binilang sapagkat ang pananalita ng hari ay kahalay-halayhay kay Joab. Verse 7. Nagalit ang Diyos sa ginawang ito kaya pinarusahan siya ng Israel. 8. Sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan na nagawa ko, Yahweh, patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. 9. Sinabi ni Yahweh kay Gad ang propeta ni David. Verse 10. Humayo ka at sabihin mo kay David na ito ang sinabi ng Panginoon. Inaalok kita ng 3 bagay. Pumili ka ng isa sa mga ito at upang iyon ang gagawin ko sa iyo. Verse 11. Kaya't pumunta si Gad kay David at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, mamili ka. Verse 12. 3 taong taggutom o 3 buwang nalalanta ang iyong mga kaaway. Habang ang tabak ng iyong mga kaaway ay umabot sa iyo, o 3 araw ng tabak ng Panginoon, salot sa lupain, at ang anghel ng Panginoon ay mamumuksa sa lahat ng nasasakupan ng Israel. Ngayon, isipin mo kung anong sagot ang ibabalik ko sa kanya na nagsugo sa akin. Verse 13. Sinasabi ni David kay Gad, ako'y nasa malaking kagipitan. Hayaan mo akong mahulog sa kamay ng Panginoon sapagkat lubhang malaki ang kanyang awa. Ngunit huwag mong hayaang mahulog ako sa kamay ng tao. 14. Sa gayoy nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel at 70,000 katao ang namatay sa Israel. Ang Diyos ay nagsugo ng isang anghel sa Jerusalem upang puksain ito. Subalit, ng kanyang pupuksain na ito, ang Panginoon ay tumingin at iniurong niya ang pagpuksa. Sinabi niya sa mamumuksang anghel, tama na, itigil mo na ang kamay mo. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo doon sa tabi ng giikan ni Ornan na Jebuseo. Tumingin si David sa itaas at nakita niya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa pagitan ng lupa at langit na may hawak na tabak sa kanyang kamay na nakatutok sa Jerusalem. Nang magkagayoy si David at ang matatanda na nakadamit sako ay nagpatira pa. 17. Sinabi ni David sa Diyos, hindi ba't ako ang nag-utos ng nabilangin ang bayan? Ako ang tanging nagkasala at gumawa ng malaking kasamaan. Ngunit ang mga tupang ito, ano ang kanilang nagawa? Idinadalangin ko sa iyo, o Panginoon kong Diyos, na ang iyong kamay ay maging laban sa akin at sa sambahayan ng aking ama, ngunit huwag mong bigyan ng salot ang iyong bayan. Si David ay nagtayo ng dambana sa giikan ng Ornan. 18. Pagkatapos ay inutusan ng anghel ng Panginoon si Gad upang sabihin kay David na siya ay umakyat at magtayo ng isang dambana para sa Panginoon sa giikan ng Ornan sa Nadibusyo. Verse 19, kaya't si David ay pumunta ayon sa salita ni Gad na kanyang sinabi sa pangalan ng Panginoon. 20, lumingon si Ornan at nakita ang anghel. Samantalang ang kanyang 4 na anak na kasama niya ay nagkukubli, si Ornan ay nagpatuloy sa paggiik ng trigo. 21, samantalang si David ay papalapit kay Ornan. Si Ornan ay tumanaw at nakita si David. Lumabas siya sa giikan at yumukod kay David na ang kanyang mukha ay nasa lupa. Verse 22, sinabi ni David kay Ortan, ibigay mo sa akin ang lugar ng gilkang ito upang aking
tayuan ng isang dambana para sa Panginoon. Ibigay mo ito sa akin sa kabuang halaga nito upang ang salot ay tumigil sa bayan. Verse 23. Sinabi ni Ornan kay David, kunin mo na at gawin ng Panginoon kong hari ang mabuti sa kanyang paningin. Ipagkakaloob ko ang mga baka para sa handog sa na isinusunog at mga kasangkapan ng gikan bilang panggatong at ang trigo para sa handog na butil. Ibinibigay ko ang lahat ng ito. Verse 24. Ngunit sinabi ni Haring David kay Ornan, hindi, bibilhin ko ito sa buong halaga sapagkat hindi ako kukuha sa iyo para sa Panginoon o maghahandog man ako ng handog sa sinusunog nang wala akong ginugol. Verse 25. Kaya binayaran ni David si Ornan para sa lugar na iyon ng 600 siklong ginto ayon sa timbang. 26. Nagtayo roon si David ng isang dambana para sa Panginoon at naghandog ng mga handog na sinusunog at ng mga handog pangkapayapaan. Tumawag siya sa Panginoon na kanyang sinagot siya sa langit sa pamamagitan ng apoy sa ibabaw ng dambana ng handog na sinunog. 27. Pagkatapos ay inutusan ng Panginoon ang anghel sa kanyang ibinalik sa kaluban ang kaniyang tabak. Verse 28. Nang panahong yaon, nang makita ni David na sinagot siya ng Panginoon sa gikan ni Ornan na Hebuseo, siya nga'y naghain doon. 29. Sapagkat ang tabernakulo ng Panginoon na ginawa ni Moises sa ilang at ang damban ng handog na susunugin ay nasa mataas na dako ng panahong yaon sa Gabaon. 30. Ngunit si David ay hindi makaparoon sa harap ni yaon upang mag-usisa sa Diyos, sapagkat siya ay natakot dahil sa tabak ng anghel ng Panginoon. Yan, salamat sa inyo pong pagbasa. Yan po ang kabuuan, mga minamahal ko, ng 1 Kronika chapter 21. At ngayon ay atin pong siyasatin ang bawat talata. Atin pong tingnan maigi ang ating pong Panginoong Jesus sa ating pong mga binasa, po, at siya kasi ang pangunahin na ating pong matatagpuan dito, mga kapatid, Kapag sabi nga ng Juan 5:39, sinasaliksik yung makasulatan sapagkat iniisip nyo sa mga iyon meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya nga from Genesis to Revelation ay matatagpuan natin ating Panginoon. Kaya tingnan po natin sa ating pong binasa ngayon at ating pong tingnan din ang mahalagang mensahe, personal, mga kapatid kong mensahe ang ating hinahanap. Tanong po natin sa Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin? Ano ang nilalayon mo na maging aking kapakinabangan? Yan po ang atin pong dalhin sa paanan ng Panginoon. Samantala, ating binabati po si Ate Mary. Ang sabi niya ay Happy 77th Prayer. God bless us all at God bless the family. At si Ate Tessie Olivera ay bumabati rin po. At gain din ay si Sister Bayan Salas. Sobrang hina po ng internet, nawawala-wala. Opo, mga minamahal ka, kapag po umuulan talaga, ay humihina talaga ang ating pong reception. Pag-pray po natin na maging maayos po ang ating pong internet connection. Okay, sige po, Brother Dong, wag nang pagpatumpik-tumpik. Sige po, go ahead. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Happy 777 prayer po sa ating lahat. Napakaganda po muli ng ating pinag-aaralan, ating pong nabasa. Siyempre po may katanungan tayo kung di natin naintindihan yun. Bakit ba nagalit yung Panginoon kay David? Ano po?
dahil siya ay pinabilang niya yung bayan ng Israel. Kasi po, ang ano po rito, kaya po nagalit ang Panginoon sapagkat ito po ay kawalan ng tiwala sa Diyos. Ano po? Kasi binibilang niya kung gaano na sila karami. At ayaw ng Diyos na si David ay umasa sa kanyang sariling lakas o sariling kakayanan. Amen. At ito rin po ay pinagbabawal talaga na kumbaga sa atin hindi bawal yung census kasi census to eh. Sa atin po hindi pinagbabawal yun. Pero nung panahon pala na yun, pinagbabawal na huwag mong bilangin yung bayan ng Israel kung ilan na sila. Yun po yung nakalagay doon sa na bawal daw po talagang sabihan bilangin. So napakaganda naman po dito kay David. Siya po ay nagkasala at ito po ay inaamin niya naman. Sabi niya sa Panginoon, siya ay nakagawa ng bagay na ito, ngunit ngayon alisin mo, ipinamamanhi ko sa iyo ang kasamaan ng iyong lingkod sapagkat aking ginawang may lubhang kamangmangan. So minsan po tayo ganun. Talaga pong nakagawa tayo na talaga namang masasabi nating kamangmangan. Kasi kung matalinong paggawa, mabuti sana ang nagawa natin at hindi yung pagsuway sa ating Panginoon. Kaya po sabi nga, mag-isip bago gawin. Tama. At yung sinalagi natin na pag-aaralan, alam mo na nga ang masama, gagawin mo pa. So napakaganda po nito ng pag-amin ng pagkakasala na ginawa ni Haring David. At isa pa pong nakita ko rito mga kapatid, habaan ko na po. Yung itong pinuntahan niyang gikan ay gagawin niyang pag-aalayan niya, binibigay sa kanya ng tao. Ngunit tinanggihan ni David. Magamat siya isang hari, mataas. Kumbaga, presidente, bibigyan mo. Sige po, sa inyo na lang yan dahil alam mo, siya mataas. Pero hindi niya ginawa yun. Sapagkat nasaan nga naman ang sakripisyo doon kung hindi manggagaling talaga kay Haring David. Binayaran niya ito upang, siyempre po, kasi kung bibigay talaga ng tao yun, ay parang lumalabas na pang-aapi nga naman yun. So hindi babayaran ko yan, sabi niya. Tatapatan ko ng halaga yung lupa mo. Pero bilib po ako sa tao na talagang ibibigay niya. Ganoon na lang po yung pagka nila kay Haring David sapagkat siya lingkod ng Panginoon. Sabi nung tao, sige po, kung ano pong maibigyan niyo, bibigay ko po. Kompleto pa nga, yung lupa, pati yung iahandog, binibigay ng tao, Pero hindi po nasilaw si David doon, Hindi babayaran ko sapagkat gusto niya, yung kanyang iaalay, ay yung talagang galing sa kanya. O binayaran niya, pinaghirapan niya. Kasi nasaan ang sakripisyo kung ito ay bigay lamang at hingi dahil sa isang hari. Magandang gabi po sa ating lahat ng haba. Amen, Brother Dong. Napaganda ng mga inopen mong pag-uusapan. Pag-uusapan natin, nakatangi-tangi, ako hanga kay David, mga kapatid. Mas hanga ako kay David. Biro mo yung libre na yon. Binibigay na sa kanya, pero nagawa niyang tanggihan sapagkat ang kanyang pagnanais, yung pang kanyang part ay kanyang gawin, mga kapatid. Para lang yan, sabi nga sa nabasa ko, ang kaligtasan po hindi po pwedeng proxy. Yung may hahalili sa iyo na kung saan ay ipanalangin mo ko at ikaw ay hindi mananalangin. Ipagbasa mo ko ng Biblia, ikaw ay hindi magbabasa ng Biblia. Kaya nga po mga minamahal ko, ito ay personal. Sapagkat ang ating pong kaligtasan ay base po sa ating relasyon sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. Napaganda po nung sinere Brother Doc na yan. Okay, Ate Edith, pagkatapos po ay Sister Marical. Nakita ko dito, Elder, yung sa unang verse pa lang, itong si Satanas, sumunod si David sa kanya. Kasi ito hindi siya nag-isip hindi nga iniisip, sumunod siya kung ano yung sinabi ni Satanas na
alam ni David na ito ay magiging sanhi ng hindi kagandahan ng dahil si Satanas ito ay yung siya yung kumbaga nakinig siya kay Satanas, nakinig siya sa maling sabi o kaya yung pagtayo dahil si Satanas nga galit nga sa Israel. Kaya nga niya ito inudyukan si David. Nakuha niya yung tiwala ni David na gawin ito. Siguro ito ay alam naman ni David na nga na sa kanila naman talaga yung mga bayan na yun Bakit kailangan pang bilangin? Yes. Kaya sabi nga sa 4, sabi niya gayon man ang salita ng hari. Kaya itong si Joab, ayaw nga niyang gawin. Bakit pas niya, bakit pa niya bibilangin ang Israel? Alam naman niya sa kanila na yun, binigay na yun ng ating Panginoon. Kaya doon nga po nagalit ang Panginoon sa kanya. At pinamili pa siya dito, Brother Marlon, mga kapatid. Pinamili siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito ay parang talagang tatlo yung kanyang pinilian sa 12 na sinabihan ng Panginoon. Kung tagugutom, pananalantang mga kaaway habang ang tabak ng iyong mga kaaway umabot sa iyo. 3 araw na tabak ng Panginoon sa lot sa lupain at ang kilang Panginoon ay mamumuksa sa lahat ng kasakupan ng Israel. Ngunit isipin mong napasuko sa harap ng Panginoon nawala lang po. At sabi niya, anong sagot ang ibabalik ko sa kanya na nagsugo sa akin? Kaya ito, mga kapatid, is talagang pagsuway pa rin ito ni David talaga. Bagamat alam niya na ito ay magkakaroon ng yung bad circumstances nga na kaya ito ay maganda rin yung ginawa ni David kasi nasa kanya ang nagpakumbaba pa rin siya sa ating Panginoon Diyos. At gusto niyang itama ang kanyang kamalian. Kaya tayo po, pag tayo po ay nagkamali, subukan na, anuhin na rin po natin, itama na natin kung ano man yung ating mga pagkakamali. Amen. Na kaya ganda rin ng ni David na hindi siya kumbaga nagmatigas pa kasi alam niya na talagang nagkasala siya na hindi naman niya dapat ginawa yun. Kaya sa atin, sa mga tao, alam nating mali na yung ating nagawa. Magpakumbaba na tayo. Amen. Magpatulong na tayo sa ating Panginoong Diyos. Tignan nyo yan. Nagpakita na yung anghel at nagpadala na kaagad yung ating Panginoon na yung parang binabalaan na si David. At tayo po sana magkaroon talaga ng takot sa ating Panginoong Diyos kasi ang Satanas na yan talagang gumagawa at gagawa ng ayaw nating gawin. Pero tayo po kasi is tunay na sabihin ko na lang makasarili kasi yun lang ang alam kong Brother Marlon. Yung sa ating mga sarili ay ang ating kumbaga yung pagka-high pride natin na gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Yung parang ganon na mga ng mga tao karamihan sa kanila sa katigasan ng ulo natin. Pero itong si Haring David, bagamat nakagawa siya ng ganon, ay nagpakumbaba siya kaagad at humingi at gumawa ng maganda para sa ating Panginoong Diyos. Kaya si Satanas is tunay na talagang gagawa at gagawa ng ayaw ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo as mga tao is tingnan natin kung ano yung sinusunod natin. Masama ba ito? Or na magaganda para sa ating bayan, sa ating pamilya na kaya sa Panginoon lang tayo dapat nakatingala at
bago natin gawin is pag-isipan muna Amen. natin. Yun lang po ng aking may share na nakita dito. Amen, Ate Edith. Amen po. Napaka-importante po yung ating nakikitang aral, ano po mga kapatid, dito po sa pangyayaring ito, no? At ang kagandahan, kaya pala kung inyo mapapansin, sa mga matagal na po nating mga taga-subaybay, ano po, kung inyo po mapapansin, pinagpakitaan ang kagandahang loob ng Diyos itong si David eh. Ano po, diba? Sabi niya, alang-alang sa lingkod kong si David. Sabi nga, lagi po natin naririnig yan. Kasi makita nyo yung katangian niya. Yung pong kahandaan niyang tumanggap ng pagkakamali. Yung kahandaan niya po, mga kapatid ko, na ito ipagsisi at hingin ng tawad. At yung kanya kahandaan, natanggapin yung resulta ng kanyang pagkakamali. Kaya nga, mga kapatid, ano, ito po ang sana ang maging ating pong katuruan na maano po natin ngayon, masagap natin, ano. Kasi kung inyo mapapansin, parang tila napakahirap nating tumanggap ng pagkakamali. No? Ay nandiyan na bago nating kilalanin yung pagkakamali, katakot-takot na palusot pa ang gusto nating gawin. No, pinagtatanggol pa natin, pero hindi ba't mas maigi na wag na tayo manlaban sa Diyos? Kasi tanda natin, hindi po yung sa dami ng pagkadapa ang mahalaga eh. Ang mahalaga po sa Panginoon Diyos, paano ka babangon mula sa pagkakadapa mo? At paano ka magbabago mula po doon sa iyong pagkakamali na yun na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Kaya, lapit po tayo sa Panginoon. At siya po ay may kahandaan na maging mahabagin. At siya po ay puno ng awa at lubos na nagnanais na tayo patawarin. Okay, Sister Marical, thank you po Ate Edith. Go ahead. Gusto ko lang po i-share yung nakita ko po dito sa verse 13 po. Sabi po dito, sinabi ni David kay God, ako'y nasa malaking kagipitan. Hayaan mo akong mahulog sa kamay ng Panginoon sapagkat lubhang malaki ang kanyang awa. Ngunit huwag mo hayaang mahulog ako sa kamay ng mga tao. Personally po, kahit din po ako, ayoko din po mahulog sa mga kamay po ng mga tao. Kasi po, di ba, nature po natin yung na minsan di po natin naiiwasan na may mga mapanghusga. Mapanakit, ganyan po. Kaya po, kay Jesus lang po tayo magtiwala na sapagkat may awa po siya sa atin, hindi pa po huli ang lahat na lumapit po tayo sa Kanya at magsisi po sa mga kasalanan po natin. At saka po, sa pag po may problema po tayo, magsabi lang po tayo sa ating Panginoon through prayer. Kasi po, sigurado po tayo dun na hindi po tayo husgahan ng ating pong Panginoon na dapat lagi lang po tayo mag-stay connected po sa Kanya sapagkat hindi po siya gagawa ng ikasasakit po ng ating pong damdamin, kundi po magpapadala lang po siya ng mga pagsubok para mas maging malakas po tayo. Iyan lang po. Amen. 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 Napanganda nung nakita ng ating kabataan, mga kapatid, ano? At makita natin din doon yung yung talagang karakter ni David, ano po. Bagaman nagkakamali, bagaman lumalagapak, ay makita natin yung kanyang karakter na talagang ang kanyang puso ay nasa Panginoon pa rin, no? Pinili niya na sa Diyos siya ay yung kamay ng Diyos ang maglapat ng parusa, no po, dahil alam niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay mahabagin at puno ng awa. Thank you, Sister Gia. Okay, si Sister Imelda, pagkatapos ay si Brother Dong. Samantala, magandang gabi, Brother Alan at family. Din po sa bautisan nun sa ating pag-aaral sa gabing ito. Good evening sa inyo, Elder, sa inyong pamilya. God bless us all. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Yung dito po yung nakita ko po dito yung sa 1 Chronica 21 verse 17. Sabi niya po dito, sinabi ni David sa Diyos, hindi ba't kayo'y nag-utos na bilangin ng bayan? Ako'y tanging nagkasala at gumawa ng malaking kasamaan. Ngunit ang mga tupang ito ang aking kanilang nagawa. Idalangin ko kayo sa inyo, o Panginoon kong Diyos, na ang iyong kamay ay maging laban sa akin at sambayanan ng aking ama. Ngunit huwag mong bigyan ng salot ang iyong bayan. Yung lesson po dito sa verse 17, ngayon ay nagsisilbing isang makapangyarihang halimbawa sa pamamagitan po ng mga aksyon at paghingi ng awa sa Diyos.
hinamon ni David na halimbawa na kilalanin ang bigat ng ating mga kasalanan at diskarte. Yung Diyos po ay may pagpapakumbaba at pagsisisi. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. 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 Opo, napakahalaga po yung pag-amin, mga kapatid, ng pagkakasala. Sapagkat alam natin ang Diyos po sa kanyang katangian na mapagpatawad, mahabagin at puno ng biyaya. Kaya nga po mga kapatid, huwag tayong huwag tayong lumayo sa Diyos. Huwag tayong pasulsul pa ng mas mapalayo tayo. Kasi ang Satanas po, lagi po niyang tayong susumbatan. Lagi po niyang ipapaalala sa atin yung ating mga pagkakasala at sabay sabi na huwag ka nang lumapit sapagkat hindi ka nakarapat, dapat hindi ka natatanggapin ng Panginoon. Pero hindi po ganon. Ang kailangan po natin mapakinggan ang tinig po ng banal na Espiritu na kung saan pinapaalala sa iyo, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Tinubos ka ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, binuwis alang-alang sa iyo. Kaya siya ay tatanggapin ka at ikaw ay patatawarin. Kaya tayo po ay lumapit sa ating pong mahal na Diyos. Okay, Brother Dong. Sige po, go ahead, Brother Dong. Magandang gabi pong muli. Napakaganda po nung nakita ng ating kapatid na kabataan yung sa verse 13. Tunay po dito na kahit sa kanyang kagipitan, tingnan nyo kung saan. Sabi po kasi dito sa akin pong binabasa dito, sa akin pong Biblia, at sinabi ni David kay God, ako'y totoong nasa kagipitan. Pinamamanhik ko sa pinamamanhik ko na ihulog mo ako ngayon sa kamay ng Panginoon. Sapagkat totoong malaki ang kanyang kaawaan. Yes. At huwag akong ihulog sa kamay nga po ng mga tao. So tama naman po si David nung pinili niya, nasa kagipitan siya, pero alam niyang ang kanyang sinasabi ay pagpaparusahan. Pero minabuti niya ang Panginoon ang magbigay sa kanya ng kaparusahan sapagkat tunay naman na sa Panginoon siya nagkasala. At ang po rito mga kapatid, tingnan niyo naman at yung pinakita sabi sa talatang nadaanan natin, nagsisi yung Panginoon at pinatigil yung anghel sa pagpuksa. Yes. Kasi pinapili siya po dito sa verse 12, 3 taong taggutom, siguro po patay na lahat yung tao niya. Tapos 3 buwan na pagkalipon, ubos yung tao nila. Kaya po sa Panginoon pinili ni David sapagkat alam niya na ang Panginoon ay may awa. Tulad po sa ating lahat na nagkakasala. Patuloy niya tayo. Bagamat tayo po ay nagkakasala, pero patuloy niya po tayong kinakaawaan. Iyon po yung nakita ko dito kasi pag sa tao ka nga naman nahulog, ala na. Diretso ka na. Pero sa Panginoon, sabi nga, napakaraming pagkakataon na bibigyan kanya ng pagkakataon na manumbalik sa kanya. Bibigay ka kanya ng way na bumalik sa kanya. Napakaganda po ng aral na ito mga kapatid. Ito po'y para sa ating lahat. Correct. Na kung saan tayo po ay patuloy na inaakay ng ating Panginoon. Na tayo po ay makasalanan, ngunit tayo po ay patuloy pa rin nakakagawa ng pagkakasala, ngunit siya po ay andyan. Andyan po ang kanyang malaking kaawaan para po tayo ay manumbalik sa ating pong Panginoon. Yun po mga kapatid ang nakita ko pong aral dito. Napakahusay po ng isang Haring David na kung saan ay isang napakagandang impluwensya para po sa atin ang kanyang kasaysayan. Bagamat tunay po na nakagawa nga siya ng mga kasalanan, pero tingnan nyo naman agad-agad siyang bumabawi sa Panginoon. At siya agad ay gumawa ng paraan upang manumbalik siya sa Panginoon. Yun nga, yung gikan, binili niya upang paghandugan, kanyang pagpapakita sa Diyos ng buong pagsisisi ng kanyang pagkakasala. Yun po lang ang magandang gabi po. Amen and amen. Kaya nga mga kapatid, habang ating pinag-aaralan ang banal na kasulatan, habang tayo nagre-reflect sa ating pong mga nababasa, wala pong ibang po ang dadalhin tayo na mas lalo mong mamahalin ng Diyos. Kahanga-hanga mga kapatid ko yung kanyang habag at awa. Kahanga-hanga yung kanyang pong yung kanyang pagpapatawad.
Napakatiyaga ng Diyos sa sangkatauhan. At nakita natin paulit-ulit na pagsalangsang, paulit-ulit na sama ng loob na lang ang binibigay. Pero paulit-ulit na pag-ibig ang isinusukli ng Diyos. Kaya nga po nakahihiya. Pag nare-realize tuloy natin, ganito tayo, mga kapatid, no? Personally, ganito po tayo. Ganito po ang nagagawa natin sa ating pong Panginoon. Kaya nga tama po yung salaysay ng Biblia doon sa Lucas 18 yata yun, kung di ako nagkakamali, na kung saan ay may dalawa pong nananalangin. Yung isa ay, salamat, hindi ako kaganyang maniningin ng buwis. Ako'y ganto, ako'y ganon. At samantalang itong maniningin na buwis ay kinakabog niya kanyang dibdib at halos hindi makatingin ang kanyang mukha sa Diyos. Bakit? Sapagkat sising-sisi. Ganito po dapat tayo, mga kapatid ko, no? Kasi napakabuti ng Panginoon nating Diyos. At biruin nyo, di ba? Madali na sa kanyang tipokin na lang lahat yung yung pong bayang Israel dahil sa kanilang kakulitan. Pero nagdalang habag ang Diyos, itinigil ang pamumuksa. No po? Kaya mahalin po natin ang Diyos. Kaya makita rin natin yung desisyon ni David. Yun po ay hindi niya masasabi yun kung hindi niya kilala yung kanyang tinutukoy. Diba? Sapagkat alam ko na ang Diyos ay mahabagin. Diba? Sabing ganon. Kaya nga sabi ni Paul, ang ganda po ang sabi ni Apostol San Pablo I know whom I believe. Nasabi niya, aking nalalaman na aking pinaingatan sa kanya ay ingatan niya. Kaya nga po sila ay walang takot na kahit kamatayan ay kanilang susungin alang-alang kay Kristo, sapagkat alam nila ng buhay nila na itinalaga sa Diyos ay iingatan po ng Panginoon. Mamatay man sila ay merong pagkabuhay na magmuli. Kaya nga kapatid ko, ay maigi po na atin po talagang mas malalim na pagkakilala sa Panginoon ang atin pong maging karanasan. Sabi nga ng Exodus 34, ito po ipapakilala ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Tignan niyo po ang sabi niya. Ito po ang sabi. 34, 6 and 7. Mula po sa salin ng ang Biblia. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag. Ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kawaan at katotohanan. Verse 7, na gumagamit ng kawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ito po yung pagpapakilala mismo ng Diyos sa kanya pong sarili, po, yung kanyang karakter. At ito po ang alam ni David. Kaya nga pinili niya na hayaan na ang Diyos na siyang maging bahala kung ano ang magiging kanyang kaparusahan. Okay, Brother Long, sige po, go ahead. Ito po yung nabanggit ko kanina, Brother Marlon, sa Exodus 30 verse 12. Kaya po pala pinagbabawal ng Panginoon na bilangin ang bayan ng Israel. Sabi po dito, pagbilang mo sa mga anak ni Israel ayon sa mga nabilang sa kanila ay magbibigay nga ang bawat isa sa kanila ng katubusan ng kanyang kaluluwa sa Panginoon pagka iyong binibilang sila, upang huwag magkaroon ng salot sa gitna nila pagka iyong binibilang sila. Talaga po palang nagbawal ng Panginoon ng bilangin yung mga taga-Israel, na yun naman ay sinuway ni David. Po. Kaya po pala naging ito ang pagkakasala. At napakaganda po naman ang ginawa ni David. Sabi niya sa Panginoon, ay ako po yung nagpabilang, ako may kasalanan. Po. Pero bakit dinadamay ang mga taong bayan na wala namang alam? Siyempre, ang ganda po ng reflection doon kung ano pong makikita natin doon, mga kapatid. Na talaga po doon sa pagpabibilang pa lang po, ay pinag-utos ng Panginoon na huwag mong bilangin. Pero sinuway ni David. Alam po pala nila yun, pero ginawa pa rin ni David, sapagkat sabi nga ni Sister Edith kanina, Ate Edith, siya ay nagpadala sa bulong ni Satanas. Kaya po sabi nga, alam na nating mali, pero ginagawa pa rin, sapagkat natatalo tayo ng bulong ng kalaban. Kaya nga po,
Yun po yung ating pong aral ngayon, na mag-isip bago gawin. Pagkat alam mo nang pinagbabawal pero gagawin mo pa, ano po? Yun ang ginawa ni David po, na nabilang sa pagkakasala ng Israel. Amen, Brother Dong. Opo, pero ang pangunahin po mga kapatid ko, no, ang kailangan po natin gawin, anuman po yan, kailangan ay isangguni natin lagi sa Diyos. Yan po ang pangunahin natin pong gagawin mga kapatid. Okay, Brother Alan, sige po, go ahead. Kung atin pong ito po ay kumbaga parang review na lang po sa atin sapagkat ito natalakay na natin way back mga nakakarambon. Pero napakaganda po kahit balik-balikan ng istorya ni David. Isang bagay pa po sa ni David. Sabi nga ni Brother Marlon kanina, kahit andun na sumasablay siya, ay sinisikap niya sa kanyang sarili na maging malapit palagi sa Diyos. At sabi nga sa ating kalagayan ay na parang may pinost si Brother Marlon na kapag ikaw daw ay ginagawa mong excuses yung mga kahinaan mo, yung mga diferensya mo, yung mga pagkukulang mo, ay ginagawa mong excuses sa ating Panginoon yun, ay lalo nagiging malakas ang kabig ng kaaway po sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa pagpapatuloy po ay KLG White po nagsabi na hindi ko matanda kung saan, pero i-review ko po yung mga pictures na sinend ni Brother Marlon. At sabi nga, ang isa pang kagandahan kay David ay pag nakagawa siya ng mga pagkukulang, ay ipinupukol niya agad sa Diyos ang kanyang pagkukulang, humingi ng kapatawaran. At naroon na nga yung sabi ni Brother Dong kanina, ay humingi ka nga nanot pero patuloy pa rin na nakakagawa ka ng humingi kang tawad, gagawin mong bagay yun ay parang hindi sa Panginoon. At sabi nga dito uli, iiwan ko ulit itong sabi ni Charles Spurgeon, to pretend to trust Christ to save you from sin while you are still determined to continue in it is making a mockery of Christ. Yan tayo mga patid. Kung sabi daw, alam natin na nagtitiwala tayo na ang Panginoon kaya tayo ligtas sa kasalanan, pero nandun pa rin tayo sa kinalalagyan natin ay parang pang-i-inspire sa ating Panginoon. Dapat po, katulad Ginoon David, dapat empty po natin ang ating mga puso sa anong paman na nagbibigay dungis dito. Sabi dito, si Charles Spurgeon pa rin, if we empty our hearts of self, God will fill them with His love. Ito po yung bagay na naging ang tawag dito, positive kay David pagdating po sa ating Panginoon. Kaya maganda po itong ating pinag-usapan mga kapatid na maging apply po natin sa ating mga pananampalataya. Ilan po, salamat po. Amen and amen. Thank you, Brother Alan. Okay, Ate Edith, sige po, go ahead. Tapos ay magbabasa tayo mga komento. Ito po yung nakita ko sa verse 23 na yung ginawa ni David dito, bagamat binibigay na sa kanya as hari nga ni Ornan yung pagtatayuan ng simbahan, ng dambana para sa ating Panginoon, ito po ay hindi niya sinabing oo, kukunin ko na as free para hindi na siya spend ng money. So dito naglalaro po sa isip ko na yung nakagawa ako ng kasalanan, hindi ko na pagnanakawan pa ang Panginoon. Parang yung ganun po na ito ay yung parang sa ginagawa ng yung para sa Panginoon, yung ano bang tawag doon, yung Brother Marlon, yung alay, yung Jesus, I cannot remember what it calls, pero yung binibigay every Sunday, yung tithes and offering po. Tithes and offering, yes, nawala po sa ko.
ito kasi parang ito ngayong naglalaro sa aking isipan na as hari, nagmagandang loob na si Unan, ay kunin mo na. Dahil ikaw ay hari para naman sa Panginoon yan. Pero tumanggi siya Brother Marlon. Sabi niya, hindi. Ako ang nakagawa ng kasalanan. Bibilhin ko yan at hindi sa tamang Halaga. tamang halaga. Sa kanya is kaya niyang bilhin yon para sa ating Panginoong Diyos. Hindi niya napagnanakawan ang Panginoon. Kaya napakaganda talaga ng ano niya dito kasi naglaro nga sa isipan ko habang binabasa ko. Na yung nga, yung tithes and offering. Parang ganun yung ginawa niya dito na bubuuin niya yung kung ano yung nararapat sa Panginoon ay yan ay kanyang ibibigay as sa kagandahan ng loob. Parang ganun yung aking naaano dito na para siya ay maging mapayapa din dahil alam niyang nagkasala siya sa ating Panginoon. Kumbaga, hindi mo naman sasabihin na suhol yun sa Panginoong Diyos, pero ito ay binigay niya as bayad na rin at ipakita sa ating Panginoong Diyos na tayo ay nanunumbalik sa Kanya, na tayo ay para sa Panginoong Diyos at itatayo natin ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng ating kakayahan sa pananalig sa Kanya, na tayo ay always at palaging nandyan din na tutulungan niya tayo basta unahin natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag tayong padalos-dalos kung ano man yung iniisip natin. Yung nga sabi niya maano yung kanyang pangangailangan kaya nagawa niya yun. Nakalimutan niya sumangguni muna sa ating Panginoong Diyos bago niya ginawa. Correct. Bago siya nagdesisyon ng ganon. Kasi like yung sinabi nga ni Brother Alan, napagdaanan na natin ito na ano yung sa padalos-dalos na pagdidesisyon. Pero ito naman po is kahanga-hanga siya, tunay na kahanga-hanga kasi ginawa din niya ang lahat para tayo ay para siya ay makabalik sa ating Panginoong Diyos. Kaya walang pagmamalaki sa kanya, Brother Marlon. Amen. Kaya mga kapatid, pag tayo ay nangailangan, sanggunian natin ang ating Panginoong Diyos. Malaki man pangangailangan natin, maliit, ito ay masusolve. As always, basta inuna natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag magpadalos-dalos, nagagawin ko ito, madali lang itong kumbaga, pagkakitaan or magnakaw ka man or something like that. So, basta nasa atin ang Panginoong Diyos kasi ang Satanas, palagi lang yan, nasa likod natin. Ay, gawin mo ito, gawin mo ito. Ngayon, nasa iyo na kung paano na may ang banal na espiritu is nasa iyo. Kaya hindi ka basta-basta may hikayat ni Satanas na gumawa ng ganon. Kasi maraming paraan kung ikaw mangailangan. Yun lang po. Amen, Ate Eddie. Thank you so much po sa inyo pong pagbabahagi. Okay, Ate Sarah, sige po, pagkatapos ay babasa tayo ng komento. Good evening po. Ang napuna ko po sa Bible, magmula Genesis hanggang Revelation, puro po siya utos. Bakit po? Kasi ayaw niyo po tayong mapahamak. Kahit po hari, talagang inuutusan niya. At kung tayo susunod sa kanya, kumbaga, ang pagkakasala ay lalayo sa atin. Si Satanas ay lalayo sa atin. Kasi sinusunod natin ang Diyos. Di ba po ayaw na ni Satanas na tayo ay natutuwid. Kumbaga, lumalayo siya pagka tayo nasa tabi ng Panginoon na sinusunod ang kanyang mga utos. Katulad po ng di ba po may talagang special siya na binigay na utos, yung 10 Commandments. Alam nyo, masunod lamang po yun. Masunod lamang po yun. Ay talagang ang Panginoon po ay matutuwa, kumbaga, at malulugod sa ating gagawing pagsunod na yun. Kasi general na po yun Pag sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka mapapahamak. Amen. Kumbaga, kaya nga lang po,
tayong tao. Kaya minsan po nalilihis. Pero huwag po mawala ng pag-asa. Ang ano nga po, sabi ni Sister Edith na tumawag lang sa Kanya. Tumawag lang sa Kanya. At talagang diringgin niya tayo. At ang ating mga gustong mangyari sa atin, lalo na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ilamang po. Amen, Ate Sara. Opo, mga minamahal ko, ang utos po ay bakod ng proteksyon ng Diyos. No po? Yan po ay kanyang bakod ng proteksyon sa atin. Iniingatan tayo ng kanyang pong mga utos. Kaya nga kung ating titingnan lamang, ang buhay mas magiging payapa, maligaya, malusog, at ligtas kung ang utos po ay ating sinusunod. Biruin nyo, tignan nyo, wala sanang mga broken family kung wala pong nangalon niya. Wala po sanang mga kaguluhan at mga pagluha kung wala po mga pumapatay at mga nagdanakaw. Kaya nga po, bakod na protection po ang kanyang mga utos. Ito po ay utos ng pag-ibig, mga minamahal ko, at para sa ating pong kapakanan.